Gaano na kaya tayo kabigat ngayon? Ang timbang natin, kumusta na kaya? Ating blood pressure, aalamin natin yan. At ang ating waistline, gaano na kaya kalaki? Yun ang ating mga aalamin guys as we'll be having this another month. This is now our fourth month actually of giving you an update for this low carb, no rice diet that we are doing for already 4 months also. So, sa mga bagong pasok dito sa ating channel, every month gumagawa tayo ng update as to ano na ba ang development sa ating ginagawa for this no rice, low carb diet. So, sa mga bagong pasok, and then recap na rin tayo doon sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa ating journey na to. Nag-start po tayo ng 105 kilograms and then yung waistline natin was 44 and then yung ating blood pressure ay pumalo po yan ng 170. Ganon siya kataas yung ating reading ng ating BP nung nagsimula tayo ng ating no rice, low carb diet. So marami tayong minomonitor actually, but basically yung tatlo na yun ang pinakamahalaga. Again, yung ating timbang, ang ating blood pressure, of course ang ating waistline. So samahan niya ako guys at magkakaroon tayo dyan ngayon ng monitoring kung ano na ba ang progress. So unahin natin ang ating timbang, kaya tayo na doon sa aking ginagamit na timbangan at aalamin na natin kung gaano ba kalaki ang nabawas natin for this month na nag no rice tayo and then very low carb diet. Tayo na guys! Dito na tayo guys at tayo'y papatong! Ops! Kung ano yung naiisip mo saan papatong? Sa timbangan po tayo papatong at of course gagamit tayo ng the same timbangan na ating ginagamit tuwing tayo'y nagsusukat ng ating bigat para naman iba-iba kasi yung calibration ng timbangan guys. So para swak na swak, the same timbangan yung ating ginagamit palagi. So tayo na! So ayan guys, naka 0-0 tayo guys ha. So the same timbangan yung ating ginagamit. So ayan, ready na tayo na huhulugan siya guys. Kasi kapag hindi siya huhulugan, hindi niya kukunin yung ating timbang. So kailangan natin siyang hulugan ng 1 baht, 1 piso baga. So ready na ba kayo? In 3, 2, 1, let's go! So ayun na nga guys, kagaling natin kumuha ng ating timbang kung ano na ba ang progress, and kita naman natin from 91 kilograms last month, then pumalo tayo ngayon ng 88, which nakabawas tayo ng 3 kilograms, which is not bad, and congratulations to ASC Variety Vlogs. Kasi nga, we are not really expecting naman na ganun kalaki like previous months na nakabawas tayo ng 5 kilograms each month. Kasi wala nga yung ating walking and running stamina building exercise this month for 2 months already because of that knee problem that we have. So, we able to maintain naman doon sa ating mga kinakain. And luckily, nakuha natin yung another 3 kilograms na naman nabawas. So, palapit na tayo doon sa ating goal, sa ating target. Now, which hopefully, makukuha natin yan. Anyway, hindi tayo nagmamadali. We have that 1 year long-term project na mayroon tayo. So, basta wag natin madaliin lahat guys. Kasi actually, naisip ko na rin na like mag-protein supplement or whatever supplements na ating iniinom. So, ayaw kong gawin ng ganon. Gusto kong dumaan sa natural process and everything will just be natural. At kailangan kong kumain 3 times a day. Basta we will just be careful of what we are eating. Ating iingatan talaga kung ano yung ating pinapasok sa ating bibig para sa ating kalusugan. So, goodbye! 17 kilograms already for 4 months. So, malaking kaligayahan na yan ng isang ASC Variety Vlogs na for 4 months of having no rice, low carb diet ay goodbye na tayo doon sa 17 kilograms. So, from 105 kilograms
officially now is 88 kilograms. So, antabayanan nyo next month ang ating pagtitimbang muli. Kasi every month lang tayo guys, nagmamonitor na ating progress. Not daily, not weekly. Kasi nga, kapag ganon, ka-frequent yung ating pag-monitor ng progress is nandoon yung tatama rin tayo, disappointed tayo. So, dapat every month lang tayo kukuha ng ating progress. So, sabayan niyo ako dyan lagi guys. Punta naman tayo ng hospital na ating pinupuntahan para kukuha ng ating BP. And then, malalaman natin mamaya if anong progress doon sa ating BP na minomonitor. Kaya tayo na guys! Guys, andito na tayo sa ating local hospital kung saan ako kumukuha ng aking blood pressure. Kasi kailangan the same machine din yung aking gagamitin para hindi magkaiba-iba. Kasi alam mo na, though naka-standard naman yan, pero mas maganda na rin yung mapapanatag tayo na the same yung ating gagamitin lahat. And pasok na tayo guys, samahan nyo na ang isang ESE Variety Vlogs. At syempre, alamin na naman natin ang ating waistline kung gaano na ba kalaki or sana na-maintain pa rin natin because kung natatandaan ninyo and then sa mga bago also manonood ng video na to, last month ay nagsukat tayo ng 40 inches sa ating waistline which is started 44 inches and nabawasan po tayo ng 4 inches na last month. And tingnan natin ngayon kung may nabawas ba kahit na ilang centimeters man dyan or kung wala mang nabawas, as long na hindi lang nadadagdagan, okay na tayo doon. Basta't na-maintain lang natin yung 40. So dala ko ngayon yung ating hiniram sa ating Mr. Dada Mix Channel tape measure. Mr. Dada, shout out there. So, sukatin na natin ang ating waistline kung gaano na ba siya ka-productive. So, oh my God. Oh, mayroon pa tayo dyan. Pero guys, malaki nang nabawas niyan kasi dati, ang laki talaga niyan dito. And then yung tiyan natin dati is, itong shirt na to dati is talagang hindi ko na siya masusuot. So ngayon, luckily, nasusuot ko na siya. So makinig lang kayo dyan habang nagsusukat tayo. And then last sukat ko, sabi nila sa may puso daw susukatin. O sige, sa puso tayo. Dito naman talaga ang baywang kasi hindi naman pwede na dito, hindi naman pwede na dito ang baywang ano. So tama 'yan. Mr. Dada, comment ka kung tama. So andito tayo ngayon and yung sukat natin now is 38.5 na po tayo guys. So ayun, palapit na rin tayo sa ating pinapangarap na 26 inch. Oh, natawa kayo sa 26. Just kidding guys, ano. But of course, from 44, yun nga, nasa 38.5 na tayo ngayon. So, kaya na mag-compute ilan yung nabawas natin sa ating waistline. Basta hindi naman natin pinangarap talaga na ganun kaliit. Importante is, may nabawas dyan. Hindi naman natin naabutin yung 22 na waistline dyan. Kaya sa inyo na yan. Basta ang isang ESE Variety Vlogs. Kasi dito guys, ang hirap bumili ng pantalon kapag lumampas ka na ng 38. Kasi halos lahat sa shopping mall is 38 yung kanilang pinakamalaking waistline. Kaya ako talaga nahihirapan bumili ng pantalon in the past. And then ngayon, pwede na akong mamili ulit. So ang problema nga lang talaga, kapag nagbawas ka ng timbang, of course nandoon yung mamimili ka ng damit, mamimili ka na naman ng bagong pantalon. So that is a ano na rin. Kumbaga hindi siya
Hindi siya mirisi. Reward mo na yan sa sarili mo kasi nga achievement na yung nakuha mo yung iyong tinatahak na goal hanggang makarating ka doon sa dulo. And then, kabahagi na dyan is yung kailangan mo talagang mamili. Like ko, kailangan kong bumili na ng mga pantalon na bago kasi yung aking pantalon talaga is ang lalaki na nila. So, kailangan na siyang mag-decloset na naman tayo and then pamimigay natin yung malalaki kung sinong gusto. And basta part na yan siya guys ng ating goal. Yung mga ganon. So, andaan nyo kapag nag-iisip din kayong gagawa ng mga ganyan, mag-lose weight. So, lagi kayong handa na mayroon talaga mga additional expenses like syempre, pag lumiit ka na, damit, pantalon, shorts, briefs, ganon. So, mga additional expenses yun kapag ka nag-lose weight. So, gano'n na kalaki ang ating waistline ngayon, 38.5. So yun ang ating overall progress for this month. Ating waistline, kita nyo naman 88.5 na po tayo, that's inches. And then yung ating BP is maintain tayo with at 136. Pero medyo mataas pa yan. Kailangan natin yung maibaba pa hanggang umabot tayo, ma-maintain natin doon sa ating goal na 120. And of course, yung ating timbang is nandoon na tayo sa 88 kilograms and nag-goodbye na nga tayo doon sa 17 kilograms. Sa mga bagong nanonood naman ng video na to, kung nagtatanong kayo kung ano ba yung aking kinakain kasi we don't have that rice, of course, kailangan nating mag-replace ng protein. So, more on lean meat tayo dyan, pero iwas-iwas din na talagang tudong-tudo tayo sa karni na yan. So, doon tayo mostly on leafy vegetables and of course, prutas. Pero pagdating naman sa prutas, be careful na huwag kayong kumakain doon sa masyadong matatamis. Kasi nga guys, even though fructose naman yan, nandyan na sugar sa mga prutas na yan, but still sugar pa rin yan. And then doon sa mga nagtatanong na nahihirapan na tanggalin yung rice na yan, sipin natin that ang end product of having that carbohydrates na nasa rice is sugar. Kaya nakapagpataba talaga kapag kain tayo ng kanin kasi nga sugar ang end products niyan. So, iwas doon sa mga sugary drinks, sugary fruits, yung mga matatamis na bagay. Maliban na lang sa kanya na matamis, of course, huwag niyong iwasan. And then, kayo na rin na matatamis, hindi ko kayo iiwasan. Basta, careful lang talaga sa ating mga kinakain always. And then, gulay, prutas, pero mapili sa prutas. Even sa gulay guys, kailangan ingat din sa gulay. So like starchy vegetables, kalabasa, sitaw, yung mga ganon. Basta't alamin nyo na kung ano yung starchy vegetables, ibig sabihin nun, mas mataas ang carbohydrates content. So medyo iwas-iwas din doon kapag ka naglo-lose weight kayo. And yun lang ating maibigay for now. And doon sa mga may katanungan, doon sa may mga gustong ibibigay na tips, just comment it down below. And then for those people who will be watching this video and you are not yet subscribe to ES Variety Vlogs, don't hesitate to click subscribe button in there. And of course, bell all na rin tayo para you will be more notified whenever ES Variety Vlogs will be having new uploads. And of course, please like this video. Thank you everyone for watching and God bless us all. Bye bye bye. Bye 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 guys.